pangolin o anteater, mga seahorse at mga sea dragon. Mga nilalang na gandang pagmasdan, lalo na sa kanilang mga natural na tahanan. Kaya naman nakapanlulumong makitang tuyong-tuyo na ang mga ito para lamang maibenta sa ibang bansa. Samantala, noong lamang nakaraang linggo, kahon-kahon ng mga frozen na pangolin o anteater at mga pinatuyong sea dragon at seahorse ang nasabat ng Philippine Coast Guard. Nakuha ang mga ito mula sa isang 10-wheeler truck na lula ng isang barkong galing pa ng Bacolod. Kabilang ang mga ito sa itinuturing na endangered species o yung mga nanganganib ng maubos. Ang kanya pong dineclare na cargo is scrap plastics po. But they did not declare that they have on board yung pangolins po at saka yung sea dragon at saka seahorse. Sinusuri ngayon ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga nakumpiskang pinatuyong seahorse at sea dragon. Kailangan pa rin namin ng certification galing sa NFRDI sa mga expert pa ibigay namin doon sa Coast Guard para pagsampa ng kaso. Nagkakahalaga raw ang lahat ng ito ng humigit kumulang 2 milyong piso. Pinaniniwalaang gagawin ng mga itong gamot at aphrodisiac. Base sa aming pagtatanong, ito po ay ginagawa nilang powder. Ang mga bumibili ito mga Chinese, saka ang mga humuhuli yung mga maliliit nating mga mangingisda. Hindi na ito katakataka dahil dito lang sa Binondo sa Maynila, may mga butikang nagbebenta ng seahorse. 30 pesos kada gramo. Kahit sa Quiapo. Ayon kay Shirley, ang seahorse ang gamot sa hika ng kanyang anak. Nung time na nagkasakit yung anak ko, dinala ko siya sa San Lazaro. Nandun kami, merong akong isang pasyente na merong dumalaw. Tapos nagkwentuhan kami hanggang sa sinabi niya na bakit hindi ko try yung seahorse. Kasi daw yun din daw ang ginamot niya dun sa anak niya, nagkaroon din ng asthma. Kaya bumili ako ng seahorse. Dinidikdik niya ang pinatuyong seahorse at inihahalo ito sa inumin ng kanyang anak. Noong una ko natikman yun, hinalo siya sa tubig ni mama. Tapos tinikman ko, tapos ang pait-pait niya. Hindi na siya everyday gumagamit ng nebulizer para lang ano niya yung asthma niya. Ni-stop ko lang yun nung nakita kong wala na talaga siya. Hindi na siya inaatake ng asthma. Pero babala ng mga eksperto, wala pang pag-aaral na nagpapatunay na nakagagaling ang seahorse sa anumang karamdaman. Ginagamit namin yung talagang merong scientific evidence na nag-work sila. At may fina-follow rin kami mga guidelines sa pagtitreat ng asthma. Pero kung i-check mo sila, hindi na may mention ng seahorse. Ang mga seahorse kabilang sa genus na Hippocampus. Umaabot hanggang 12 inches ang haba nito. Natatanging hayop ito ng dagat dahil ang nanganganak, lalaki. Pero maikli lang ang buhay ng mga ito mula 1 hanggang 5 taon. Yung pregnancy period nila is depende sa klase. So yung iba mga 9 to 45 days. Yung isang seahorse na species na tatawag natin Hippocampus cuda, pag nakalabas na yung mga maliliit na seahorse, magme-mate na ulit sila ng babae, yung partner niya. Kaso nga lang, mga less than 1% lang yung survival rate ng mga baby seahorses natin. Isa din yun sa characteristics ng seahorse na talagang nagdi-decline yung population nila. Dito sa Bohol, matatagpuan ang isa sa mga seahorse sanctuary sa bansa. Hanggang ngayon, meron pa naman pero mas kumunti nung ipinagbawal yung total ban ng pagkuha ng seahorse. Kasi nung una, regulated, di ba? May regulated, may size na pwedeng kukunin. Yung maliliit, hindi pwede. Nung na-total ban na, wala nang nag-monitor. Kasi alam naman nila na bawal. Para masigurado ang kaligtasan ng mga seahorse sa loob ng 50 ektaryang karagatan na sakop ng sanctuary, may itinalaga ritong 2 gwardya. Pero sila mismo, aminado, hindi nila kayang gwardyahan ang lawak ng karagatan. Meron pa rin daw mga nanghuhuli ng seahorse. Hanggat may makikita silang madaanan, pag pumalaot sila, kukunin talaga kasi may pagbibinta naman nila. Katulad ni Romel, hindi niya tunay na pangalan. Sumasama ako sa ama kong mangingisda po. 2 kaming sumisisip sa ilalim. Naturuan ako niya ano ang seahorse, kung saan magkita ng seahorse. Enero hanggang Mayo raw ang panahon na nanghuhuli sila ng seahorse.
Madali lang daw itong gawin, lalo't hindi katulad ng ibang isda. Mahuhuli ang mga ito sa mababaw lang na bahagi. Kwento pa ni Romel, iniipon niya ang kanyang mga nahuhuling seahorse. Hanggang makarami, pinatutuyo niya ang mga ito. At ang mga maliliit, 10 piso kada isa ang benta niya. Ang malalaki naman, 70 pesos. Dahil may sanctuary rito, may total ban dapat sa panguhuli ng seahorse. Pero tutol sa ban na ito ang mga tiga-barangay mismo. Nagsumiti pa nga sila ng resolusyon para magkaroon ng regulated na panguhuli ng seahorse. Umaapila kami na sana malip na yung ban, saka i-regulate na lang yung sa seahorse. Naobserbaran namin na mas ma-regulate siguro kung malip yung ban kasi may nagmumonitor. Hindi katulad ngayon na walang nagmonitor, kahit maliit kukunin ng mangingisda. Gayon paman, bawal ang panghuhuli at pagbebenta ng mga seahorse. Ang seahorse po ay nasa listahan ng CITES Appendix 2. Sa Section 102, Paragraph B ng R 18654, ang multa po niya ay 300,000 to 3 million pesos at ang kulong ay 5 years to 8 years. Bilang na ang kanilang mga lahi at kapag hindi na agapan, bilang na rin ang mga araw na sila'y ating masisilayan. Kaya hindi dapat ang mga itong ikinakalakal. Mahabag sana tayo sa kanilang mga lahi kung hindi man sa ating kapaligiran at sa ating mismong mga sarili.